Philippians chapter 2, verses 1 to 4. Basahin ko po ulit siya sa wikang Tagalog. Philippians chapter 2, verse 1. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng nag-iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Verse 4, pangmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Tinatawagan ko po si Deacon Aaron. Sige po, ang Blessed Lord's Day, mga kapatid, maaari na po tayong magsiupo. Muli, mga kapatid, kagaya ng laging pinapaalala ng ating pastor, ang lahat ng kasaganahan, kalakasan, kasiglahan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kung lahat ng yun ay naranasan natin sa buong linggo, ay ito yung araw na itinalaga ng Panginoon ipagpasalamat natin sa Kanya ang lahat ng pagpapalang yon. At sa ating pag-aaral po ngayon ng salita ng Panginoon, samahan niyo po ako na hingin ang patnubay ng banal na Espiritu at atinan niya nawa ang pag-aaral na ito ng Kaniyang salita. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan na ibinuhos sa aming mga kaluluwa sa araw nito. Tunay na totoo ang sinabi ng awitin that you are the great God of highest heaven. At ito, Panginoon, ay pinatunayan niyo when you occupy our lowly heart, when you subdue our rebellious heart sa inyo. At ito ay ginanap niyo hindi sa pamamagitan ng aming mga kabutihan, kundi sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Hesukristo. Kung kaya't Panginoon, alang-alang sa masaganang biyayang ito, ay enable nyo rin po kami na mamuhay ng consistent at ayon sa inyong pagkakatawag, hindi lamang consistent sa pamumuhay namin sa labas, kundi higit sa lahat sa aming pamumuhay sa loob ng iglesia. Ito ay mabantayan nawa ang aming pag-uugali towards sa aming mga kapatid. At Panginoon, ang tanging mamutawi lamang sa aming labi ay ang pag-ibig sa iyo at ang pag-ibig sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, sa pag-aaral na ito ay samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon ng kasaganahan ng iyong salita at ito ay tunay na lumapat sa aming mga puso na inyong binago. Sapagkat inaamin namin na kung wala ang Espiritu, ay magiging tuyo ang lahat ng ito at kami ay mauuwi sa pagmamalaki sa aming sarili. At salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa patuloy niyong pagbiyaya sa amin ng inyong salita. Salamat po sa iyo namin idinudulog ang katagumpayan ng Ebanghelyo sa aming buhay sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, mga kapatid, a blessed Lord's Day po sa bawat isa. Maaari po ba nating batiin ang ating mga kapatid ng Blessed Lord's Day? Sa umagang ito, mga kapatid, ay atin pong itutuloy ang ating series sa letter ni Pablo sa mga taga-Pilipos. At ang tayo po ngayon ay nasa chapter 2 na, kung saan dito tutukuyin ni Pablo yung kanilang pamumuhay sa loob ng iglesia. Mga kapatid, gusto ko po kayong bigyan agad ng magandang spoiler sa pag-aaral na ito. Ang tutukuyin natin dito sa chapter 2 ay patungkol sa pagpapakumbaba. Ito ay patungkol sa humility. At itong humility na ito ay against
sa pride at pagmamalaki. At makikita natin mamaya na yung pagmamalaki o yung pride na yan, ito yung, sabi ng isang Puritan, ito yung queen ng lahat ng sin. Ito yung chief in command ng lahat ng sin. Dahil pag piniga mo itong pride na ito, dito lalabas at dudugo lahat ng kasalanan natin. No? So, ito yung ating pupunteryahin ngayon at ito yung ating gigibain as we study itong Philippians chapter 2. So, ini-invite ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Philippians chapter 2 at ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung verses 1 hanggang 4. Siguro bilang panimula, mga kapatid, nitong January 31, pero sa taon ng 1892, the Prince of Preachers, o si Charles Spurgeon, ay ito yung kanyang death. No? Pero nung time na ito, sa January 31, maraming mga iglesia ang nagko-commemorate nito because they acknowledge yung pagkilos ng Panginoon mightily sa ministry ni Charles Spurgeon at nagdala ito ng marami at libong multitude ng sinners sa paanan ng krus ng Panginoong Hesukristo. Mightily ginamit si Spurgeon to preach the word, to advance the word doon sa kanyang iglesia, sa New Park Chapel. At maraming mga makasalanan ang nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Though, maaari nating sabihin na, maganda iyon na ginamit mightily ng Panginoon yung kanyang ministeryo at sabihin natin na sana ay ganun din ang ating maging ministeryo, magkaroon ng platform kung saan ang Panginoong Hesukristo ay tunay na maitatanyag. No? Pero alam nyo, si Spurgeon, ang sinabi niya sa kanyang letter na ayaw niya pala nung ganong spotlight. No? Ayaw niya nang nandoon sa center kung saan siya yung pinaka-focus ng attention ng maraming tao. At in-acknowledge niya yung gift ng humility pagdating sa pag-treat ng ganong spotlight. Sapagkat maraming mga tao jealous sa kanyang ministry na nagbibigay ng mga slanderous account sa kanya at ang kanyang pinakamalaking gain o natutunan ay yung gift ng humility. Hayaan yung i-quote ko po sa inyo itong binanggit niya sa kanyang letter. Ang sabi niya, I became that which I disdain, famous. I was in the limelight. It was a place of danger to my immortal soul. But God has His way of squashing my youthful pride. So, in-acknowledge ni Charles Spurgeon na yung platform na yun ay pwedeng mag-breed sa kanya ng pride. At napakaganda nung sinabi niya, it was a place of danger to my immortal soul. At napaka-sobering ito sa atin, mga kapatid, because every time na tayo ay nandoon sa ganong klase ng spotlight, yung pride ay nakikreep in upang hijackin yung kaluwalhatian ng Diyos na ating ipinapangaral. Upang ang maging sentro, imbis na ang Panginoon, ay mauwi ang tutok nito sa ating makasalanang hilig. At ito yung napakagandang warning at gabay natin sa umagang ito na yung sickness o yung sin ng pride ay para po itong mga uod na kayang bulukin o sirain ng mga gulay o yung kamatis kung saan ito po ay hindi magiging pakinabang. At ayaw po natin yon dahil ang iglesia na ating minahal at pinagbuwisan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ayaw nating ito ay masira dahil lamang sa pagmamalaki ng laman ng tao. Kaya't nawa, mga kapatid, ito ay maging hamon sa atin sa umagang ito. So, basahin ko lang po yung verse 1 hanggang 2. Sabi dito ni Paul, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Bilang review muna, mga kapatid,
ito ay masidhing pagpapaalala sa kanila ni Pablo patungkol sa kanilang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Uugatin natin ito doon sa chapter 1 kung saan pinakita natin na yung kanilang pamumuhay sa labas dahil sila ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo at maging yung kanilang kapighatian ay tanda ng kanilang union with Christ, yung kanilang mga persecution o yung itong mga suffering na ito ay nagpapakita na dapat yung kanilang pamumuhay ay consistent sa kung paano din ito dinaanan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat napag-aralan natin na maging itong mga kapighatian na ito ay matalinong itinakda ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sabi doon ni Pablo, nawa maging ayon ang iyong pamumuhay sa harapan ng mga hindi mananampalatayang ito, maging ayon ito sa ebanghelyo ng Panginoon o sa pagkakatawag sa inyo. Mga kapatid, doon sa verse 12, following nung chapter 1, na pag-aaralan din natin doon, yung dalawang mukha ng kaniyang ministeryo. Nag-report si Pablo doon patungkol sa hindi mapipigilang paglaganap ng ebanghelyo sa kabila ng kanyang pagkabilanggo at pangakapighatian. So, encouragement yon sa kanila na hindi mapipigilan yung ebanghelyo sa kabila ng aking pagkakulong. Pero pangalawa, nakita rin natin doon yung hindi matatawarang encouragement, kagalakan, kasiglahan na meron si Pablo dahil sa pakikipag-isa ng mga Pilipos sa kanyang ministeryo. Nakikita niya yung bunga ng ebanghelyo sa buhay ng mga taong ito. Kaya ang sabi ni Pablo doon, alang-alang sa kanilang pakikibahagi sa ebanghelyo at pakikipag-isa sa ministeryo ni Pablo, sa verse 27, mamuhay kayo ayon sa katotohanan ito. Maging sentro yung inyong pamumuhay doon sa ebanghelyo, sa krus ng Panginoong Hesukristo. Kumbaga, ang sinasabi ni Paul, yung mga foreign affairs ninyo sa labas ng church, dapat ayon doon sa Kristong tinanggap ninyo. So ngayon, dito naman sa ating pag-aaralan, mga kapatid, kinommend ni Pablo at in-encourage sila na napakaganda at ito yung gawin nyo, maging consistent yung foreign affairs ninyo, yung pamumuhay sa labas. Ngayon, kakamustahin naman ni Pablo o bibigyan tuon niya, kamusta naman yung public affairs? Kamusta naman yung pamumuhay sa loob ng iglesia? Na i-advance yung gospel sa labas. Triumph yung cross ni Christ. Nakita yun nung nireport ni Pablo yung infiltration ng gospel sa imperial palace. At ganun din nakita ni Pablo yung kanilang pamumuhay ay naging tapat sa ebanghelyo sa kabigla ng kapighatian. Naging magandang patotoo ito sa labas ng iglesia. Pero ngayon ay titingnan ni Pablo, kamusta naman po sa loob ng iglesia. Napakaganda nung binanggit dito ni Pablo na conjunction. Sabi niya, kung kaya't. Sinabi niya dito sa chapter 2 verse 1, if there is any, kung kaya't, binaling naman ni Pablo yung kanilang tuon sa pamumuhay nila sa harapan ng mananampalataya at ng Diyos sa loob ng iglesia. Ang sabi dito ni Pablo, kung kaya't meron mang kasiglahan o encouragement in Christ, love, comfort, participation, affection, and spirit. Alam niyo kung bakit binabanggit ito ni Pablo? Dahil ito ay nagmumula doon sa indicative, doon sa chapter 1. Dahil sa kanilang pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, itong mga biyayang ito ay umaapaw at sagana sa kanilang pamumuhay. Gusto ko lang banggitin, mga kapatid, na importante po na hindi salungat ang pamumuhay natin sa labas ng iglesia at sa loob ng iglesia. Baliwala po, mga kapatid, kung ang ating pamumuhay sa labas ay tuwid, pero sa loob ng iglesia, ito po ay baluktot. Sa Pilgrim's Progress, ay tinukoy ni John Bunyan, si Christian doon, tinukoy niya itong isang tao na pangalan ay talkative, kung saan napakadaming alam sa theology, and yet sa kanilang town, usap-usapan na yung kanyang hindi magagandang ugali. Kaya ang sabi sa kanya doon sa book ni John Bunyan, he is saint abroad, but devil at home. So, ganun niya pinicture to si talkative. He is saint sa labas, pero siya ay demonyo
sa loob ng kanyang tahanan. Bakit? Dahil hindi consistent yung kanyang pamumuhay doon sa kanyang sinasabi sa labas. At mga kapatid, ito po yung kamalian na ayaw mangyari ni Pablo sa iglesia ng Pilipos. At alam ko mga kapatid, ito rin yung kamalian na ayaw nating tahakin at ayaw nating kahulugan bilang iglesia na minahal ng Panginoon at kung paano tayo tinawag ng Ebanghelyo. Ang salarin dito mga kapatid sa ganitong klase ng pagkahulog at ganitong klase ng pamumuhay at pag-uugali ay walang iba kundi ang pagmamataas o pagmamalaki sa sarili. Mga kapatid, ang pagmamataas ay salungat sa lahat ng Kristiyanong pag-uugali. Sapagkat ang intensyon nito ay sirain ang iglesia ng Diyos. Halimbawa na lamang, nung lumapit ka sa Panginoon at nakita mo ang iyong pagiging makasalanan, hindi ka lumapit doon ng may pagmamataas na kailangan, parang obligado kang iligtas ng Diyos dahil ikaw ay matuwid. Hindi. Lumapit ka doon bilang pulubi, nangangailangan ng habag. Ikaw ay walang kakayanan. At yun ay pagpapakita ng pagpapakababa ng isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Ngunit ang pride ay binabaliktad yun. Kung kaya't sinabi natin na itong pride na ito ay siyang ugat ng lahat ng ating mga kasalanan. Kung ito ay uugatin natin doon pa lang sa hardin sa pagkahulog ni Adan. At ang intention nito ay hindi lamang sirain yung ugnayan ng tao sa Diyos, kagaya ng nangyari kay Adan, kundi ang intention nito ay sirain yung iglesia ng Diyos. Mga kapatid, tingnan niyo ang ating iglesia, ang ating mga kapatid na ating pinakamamahal at nais nating makasama sa bawat Lord's Day. Ang intention ng pride ay sirain yung kagalakang yun. Every time we commune sa Lord's Day, every time we have fellowship, yung pride ay nandoon sa ating mga bulsa at naghihintay ito ng pagkakataon na sirain yung pag-uugnayan ngayon. Kapag ang pagpapakumbaba sa isa't isa mga kapatid ay tuluyang nawala, mabilis nitong sisirain ang pagkakaisang dinulot ng Ebanghelyo. At nakakalungkot at nakakatakot mga kapatid dahil kung ito ay magpapatuloy at mag-escalate sa mataas na larawan ng pagmamalaki, ang iglesia di katagalan ay magiging sinagoga ng mga demonyo. At ito ay magiging bulwagan ng mga manlalakbay na akala nila ay sila'y papunta sa hinirang o sa celestial city, sa makalangit na bayan, where in fact sa kanilang pagmamalaki, ito pala ay magdadala sa kanila sa kapahamakan at sa puot ng Diyos. Sa pagdating ng panahon, mga kapatid, ay bababa ang hukuman ng Diyos sa lahat ng tao at makikita nila ang kanilang kababaan sa harap ni Kristo. At binasa kanina sa gospel reading, magmamanikluhod, titiklop ang lahat ng tuhod sa harapan ng Panginoong Hesukristo at magiging huli para sa mga taong ito na mapagmalaki sa Panginoon. Magiging huli para sa kanila ang panahon ng pagpapakumbaba. Dahil nung naparito ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay unang nagpakumbaba sa kanyang first coming, ay makikita nila sa kanilang sarili na ni minsan hindi sila nagpakumbaba doon sa Kristo na nagpakababa sa mundong ito. Sa Panginoong Hesukristo, sa Diyos na nagkatawang tao para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, yan ang ayaw ni Pablo na mangyari sa iglesia. Nakalimutan nila yung krus ng Panginoong Hesukristo, kung ano yung aksyon na ginawa nila doon, na sila'y nagpakumbaba at nakita nila ang pagiging walang kakayanan. Ayaw ni Pablo, nakalimutan nila yun. Yung glory na meron doon sa first coming o sa death and resurrection ng Panginoong Hesukristo. So instead, naalala nyo, pinag-aralan natin sa chapter 1, ang prayer ni Pablo ay sila ay maging blameless hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito mga kapatid, ituturo ni Pablo ang tiyak na daan na bagamat madawag, bagamat ito ay puno ng kapigatian, ituturo ni Pablo sa kanila ang daan sa pagkakaisa upang sama-sama sila bilang iglesia na makatungtong doon sa langit na bayan na yon. Ito ay madawag, totoo, pero ito ay sobrang rewarding sa mga mananampalataya.
pananampalataya. No? Ngayon, hayaan ko nyo munang sabihin, kung mga kapatid, bilang gabay, yung ating mensahe sa umagang ito. Ang kalidad ng pamumuhay sa loob at labas ng iglesia ay nakasalalay sa pagkaunawa ng biblikal na pagpapakumbaba. Merong false humility, false modesty, pero ang titiyakin natin dito na ang ating pamumuhay sa labas at sa loob ng church ay dapat ayon o nakasalalay sa pagkaunawa natin ng biblikal na pagpapakumbaba. Mga kapatid, merong war o gera outside the church. There is war of worldview outside the church. At ito yung greatness ng tao, the greatness of man, versus the greatness of the gospel. Ito ang pagmamalaki ng tao. Ito ay nakasentro sa kanyang karangalan at laban dito ang ebanghelyo ng Diyos kung saan ang karangalan ay nakanino. Sa tao ba? Hindi. Sa Panginoong Hesukristo. So ito yung war na nangyayari sa labas. At dito sa mga Pilipos, napakaganda dahil naipapakita ni Pablo na tagumpay kayo doon. Sapagkat kung paano kayong sama-sama sa kapigatian niyan ay tanda ng pakikipag-isa nyo at pagpapakumbaba sa labas, sa komunidad dahil pinapangatawanan nyo yung mga marka ng Ebanghelyo. Kayo ay magkakaisa dyan. At napakagandang testimony niyan sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, napakagandang warning ito dahil kung meron kayong pagkakaisa doon sa labas, sama-sama yung kapighatian nyo, yung persecution sa inyo at hindi kayo natitinag sa Ebanghelyo, sa inyong pananampalataya, ngayon, sabi ni Pablo, ganito rin yung titiyakin natin sa loob ng iglesia. Dahil merong war sa labas, at tagumpay ang Panginoong Hesukristo, He conquer every rebel power sa mga taong ito at yung gospel ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo na nagsugpo sa kanilang kamangmangan. Ngayon naman, ang tutukoy ni Pablo, merong battle, merong mga skirmishes sa loob ng church. Merong infiltrator na nakapasok sa church. No? Kung tingnan nyo itong picture na ito, galing may isang band ng soldier galing sa war at kinonquer nila ito mightily, talagang quickly nilang dinaanan ito, ginapi ito. Tapos pagbalik nila doon sa base camp, ay kanya-kanya sila ng parangal sa sarili. Ako, ganito yung napatay ko doon. Ganito karami yung aking mga nakuha. Ganito yung mga, sabi naman ng isa, mas lalo ako, ito yung mga na-plunder ko. Sabi ng isa, mas lalo ako. Napatay ko yung pinaka-boss o yung pinaka-general ng kalaban. When later on, sa kanilang pagtataasan ng kanilang sarili, ng kanilang karangalan, later, sila yung nagbarilan doon sa loob ng kanilang base o sa kanilang kampo. Mga kapatid, hindi ba napaka-tragic ng ganong story? At tila ganon yung nangyayari sa maraming iglesia at ganito yung maaari at posibleng mangyari dito sa Pilipos kung kaya't binabantayan sila ni Pablo na merong infiltrator at ito ay hindi kalaban. Ito ay maaaring dala-dala niyo at maaaring ito ang inyong mga sarili sapagkat ito ang sakit ng pagmamalaki, pagtataas ng ating mga laman. Kaya binanggit natin kanina, napakamadawag nito. Kasi alam niyo po, yung pride, yung ating mga laman, para yung pigsa. Alam niyo yung pigsa, di ba? Pag malaki yun, konting sensitivity lang, konting hawak mo lang ay napakasakit. Yung ating pride, mga kapatid, konting tusok lang o konting hawak o konting may maling magawa o masabi lang yung ating mga kapatid. Yun ay agad-agad na nagsiswell. Tayo ay nasasaktan at nagre-retaliate at i-assume at ipapakita natin agad yung ating sarili, yung ating otoridad to the point na sobra yung ating pagganti sa ating mga kapatid. At ito mga kapatid, yung isang bagay na gustong ipuntos sa kanila ni Pablo, na kung tiyak yung tagumpay ng Ebanghelyo sa labas, itiyakin din natin yung tagumpay nito sa bawat battle against sa ating mga laman. Sa puntong ito, mga kapatid, nagbigay na si Pablo ng tagubilin patungkol sa kanilang katatayuan.
Ano yung mga binunga ng mga indicatives na meron sa gospel at kung paano nila mapupuksa ang kasalanan ng pagmamalaki. No? So meron tayong 2 punto dito mga kapatid. Una, ito ay ang katiyakan sa Ebanghelyo. Ang katiyakan sa Ebanghelyo at makikita natin kasama dito yung kaisahan sa biyaya ng Diyos. No? Pangalawa, ito ay ang katibayan ng Ebanghelyo sa ating pamumuhay. At ito naman ay patungkol sa kaisahan sa pagpapakumbaba. No? So, unahin natin yung katiyakan sa Ebanghelyo o kaisahan sa biyaya ng Diyos. Muli, basahin ko po itong verse 1 hanggang 2. Sabi dito, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding kaisipan, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ang diwa at may isa lamang pag-iisip. Nakita niyo yung comfort dito ni Paul ng gospel sa kanila after nung war, nung suffering, nung kapighatian nila sa labas. Sinilalatag ni Pablo, nandito muli kayo sa bukal ng pagpapala ng banal na Trinidad. Ang sabi niya dito, ito yung mga dadanasin nyo. Ito yung mga katiyakan na kayo ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa kapigatian, kundi sa mga kasiglahan, sa kaaliwan ng pag-ibig, sa pakikisama ng Espiritu, pagkagiliw at habag. Yes, united kayo sa suffering, pero maging sa mga blessing ng kaligtasan at sa biyaya ng Diyos, kayo din ay magkakaisa. Laking comfort nito. Na imbis na after nung war ay magpaligsahan sila sa dami ng kinonquer nila na sin, doon sa loob ng church, ang sinasabi ni Pablo dito, mamahinga kayo. Every Lord's Day, mga kapatid, Monday hanggang Saturday, we struggle against flesh and blood. We wage battle and war against the worldview. At sa Lord's Day na ito, sinasabi ng Panginoon, mamahinga kayo. Yung kasiglahan, kaaliwan, pakikisama ng Espiritu, pagkagiliw at habag, yan ay hindi nawala sa inyo. At ito ay patuloy na hinahayte ang salita ng Panginoon sa bawat pagkakaisa nyo sa Lord's Day na ito. At ganun din yung gusto sabihin ni Pablo sa inyong pagsasama-sama o bilang iglesia, kayo ay magkakaisa diyan. So, mga kapatid, paalala lang, no? Itong binanggit natin ni Pablo sa church, ayun nga, nandun yung keyword sa church, ito ay nasa konteksto ng iglesia. No? Ang pangunahing mga karanasan na ito ay karanasan ng mga magkakapatid. Kaya nga yung plural, yung lagi niyang address sa kanila, kayo, no? Hindi ikaw. No? Walang puwang para sa individualism, walang puwang para sa pagiging lone soldier. Na sige, nananampalataya naman ako. O kaya ko naman mabuhay mag-isa kahit walang church. Hindi ganun. Hindi ganun ang konteksto ni Pablo dito. Ang pinapakita niya dito na itong mga kasiglahan, katiyakan, pag-ibig, habag, pakikipisan, ito ay nasa konteksto ng iglesia. At hindi lamang nasa konteksto ng iglesia, ito ay natatangi. Unique ito sa loob ng church. Ito ang nagbubuklod at nagtitiyak, hindi lamang individual level, kundi higit sa lahat bilang magkakapatid sa pananampalataya. Pansinin niyo po mga kapatid, 4 na beses binanggit ni Pablo dito yung salitang kung o if. No? At alam niyo po, hindi ito pagdududa. Para kasing pagbinasa natin, kung merong kaaliwan, kung merong kasiglahan, parang lumalabas na pwedeng meron, pwedeng hindi. Kasi nga kung Pero hindi po ganon ang pagkakagamit ni Pablo. Kundi ito ay pagtitiyak ng Ebanghelyo sa pangkasalukuyan o realidad na sitwasyon o karanasan nila. Kaya nga mas mainam na basahin natin ito na dahil. Kumbaga dahil may kasiglahan kay Kristo, kasi nararanasan na nila yon, present. Dahil merong kaaliwan ng pag-ibig, dahil merong pakikisama ng Espiritu, dahil may pagkagiliw at habag. So ngayon, itong mga kasaganahan na ito, dahil meron yan, si Pablo ay nag-e-expect ng positibong tugon. Nanghihingi siya
ng positibong tugon dahil realidad ito sa kanila. At ano yung tugon na hinihingi ni Pablo sa kanila dito? Yung pagkakaisa at pagpapakumbaba. No? At bakit po, mga kapatid, binanggit natin, nakakatiyak si Pablo. Bakit siya nakakatiyak o nakakasiguro na mayroong positibong tugon? Alam niyo po bakit? Dahil ang mga batayang ito, yung mga karanasan na sinabi dito ni Pablo, ay merong makalangit na likas. Ito ay merong divine origin. Dahil ang mga kasiglahan, kaaliwan, pakikisama, pagkagiliw at habag ay nagmumula sa Diyos at hindi sa mundo. Hindi nga ito kayang igawad sa kanila ng Roman Empire. Hindi ito kayang igawad sa kanila maging ng emperador ng Roma. Bagkus kabaliktaran yung iginagawad sa kanila. Pero sa Panginoong Hesukristo, sa banal na Trinidad, ang kanyang iginagawad ay angkop sa kanilang kondisyon, angkop sa kanilang pananampalataya. Ito ay merong makalangit na likas. Walang ahensya sa labas ng church ang makakapagpunan nito. Kaya kung ikaw tunay kang Kristiyano at meron kang bagong puso na binago at nauuhaw sa biyaya ng Panginoon, yung mga blessings na binanggit dito ni Pablo, hindi ito kayang igawad sa iyo sa labas ng church o ng anumang ahensya. Pansinin nyo pa mga kapatid yung verbal na parallel nito dito sa dalawang verse na babasahin ko. Sa 2 Corinthians 1:3 tsaka chapter 13 verse 14, ang sabi ni Pablo, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Tapos sa chapter 13 verse 14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu ay sumainyo nawang lahat. So nakita niyo kung paano nilapat o halinhinang nilapat ni Pablo itong kaawaan, kaaliwan, pag-ibig sa banal na Trinidad. Sa tatlong persona ng Diyos, may nagpapakita ito ng kaisahan ng diwa. At hindi ba ito rin yung panalangin ni Christ na kung paano ang Ama at siya ay iisa, ganun din nawa ang kanyang mga kapatid, ang mga mananampalataya, na magkaroon ng kaisahan sa diwa. At napakaganda dahil yung kaisahan na ito ay inuugat din ni Pablo. Lahat ng biyayang ito ay galing sa banal na Trinidad. Ang iisang Diyos na nasa tatlong persona ay ang aktibong bukal ng lahat ng kalakasan, kasiglahan, kaaliwan, at lahat ng pagpapalang Kristiyano. Kaya nga kung papansin niyo yung ating doxology sa hapon, di ba, nung sabi doon, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures, heaven below, earth beneath. Praise God, the Father, Son, and Holy Ghost. Ito ay attributed sa lahat ng pagpapala ay nagmula sa aktibong bukal ng banal na Trinidad. In fact, mga kapatid, sa kabila ng kanilang suffering, ito yung immediate reward nila. Ito yung dagliang parangal ng Diyos sa kanila na taliwas sa parangal ng Roma. Yung kultura nila sa labas, nakasentro yon sa karangalan ng isang tao. Yung kanilang war o yung kanilang gyera ay tungo sa pagtataas ng laman, tungo sa yaman, kasikatan, gintong korona at magarbong mga kasuotan sa kanilang panahon. Yun ang tuon sa labas ng iglesia, yun ang tuon sa kanilang kultura. Pero dito, alam ni Pablo na kapag na-overlook itong mga biyayang nararanasan nila sa Diyos, kapag ito ay kanilang tinalikuran at ang kanilang mga paa ay lumayo doon sa lupa ng pagpapakumbaba sa krus ng Panginoong Hesukristo, ay maaari silang mahulog at magaya sa standard na nasa labas o sa mundo. Mauhulog sila sa kaisipan na taliwas sa kaisipan ni Kristo. At kung yung ganong klase ng idea o standard ay magi-infiltrate sa loob ng iglesia at ganito ang pag-uugali na dadalin ng mga mananampalataya sa loob ng church, ito po ay magiging delikado at mapaminsala. Bakit po? Dahil hindi ang karangalan ng mundo ang nagdala sa iyo dito.
Gustong sabihin ni Pablo, hindi ang karangalan ng Roma ang nag-anib sa'yo sa loob ng iglesia. Hindi ang karangalan ng mundo ang nagpapanatili sa iyo, sa kanila, sa mga mananampalatayang ito, kundi ang grasya at biyaya ng Diyos. Ang tinawag ng Panginoon sa loob ng church ay hindi ang mga malalakas, ang mga tanyag, ang mga pantas, eskriba at mga debatista, ang mga tao sa loob ng iglesia, sa loob ng Pilipos na church at sa RBCM ay ang mga taong may hina, kapos sa kakakayanan na iligtas ang kanilang sarili. Sila ang mga tao na binayaan ng Diyos ng pagpapakumbaba doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. At narito ka ngayon, kapatid, hindi dahil ikaw ay magaling. Hindi ikaw dahil ay tanyag at kilala sa iyong peers, sa iyong company, o sa iyong business, sa iyong eskwelahan. Sa labas, narito ka dahil nangangailangan ka ng biyaya at ikaw ay kinahabagan ng Diyos. At yan yung gustong idiin ni Pablo sa kanila. Ito yung pinagkaiba niyo sa mundo. Ito yung pinagkaiba ng iglesia sa anumang ahensya na meron sa labas. Problema, mga kapatid, na dapat nating immortify, madalas dahil sa ating pagmamalaki, ay nagiging bulag tayo sa mga spiritual na biyayang ito. Yung mga indicatives at present reality na ipinaparanas ng Diyos sa ating pagmamalaki, ino-overlook at nagiging bulag tayo sa mga ito. Nakakalimutan natin ang Diyos, ang banal na Trinidad, bilang bukal ng ating kalakasan at gumagawa tayo ng mga sira at mga basag na sisidlan at mga bukal na hindi tayo kayang buhayin o hindi kayang isatisfy yung longing ng ating regenerated heart o ng ating kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, gusto ko kayong tanungin at ilapat itong verse 1 na binanggit ni Pablo. Hindi ba kasiglahan sa iyo yung natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo? Hindi ba kasiglahan sa iyo yun, yung finished work o yung finished na redemptive work ng Panginoong Hesukristo? O kasiglahan pa rin sa iyo yung mga gawa mo? Kasiglahan pa rin sa iyo yung mga naipundar ng ating mga kamay at may pagmalaki ito sa Panginoon? Hindi ba kasiglahan ito sa iyo na yung natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo ay nagdulot sa iyo ng pagpapawalang sala ng Diyos, ng pagpapabanal, ng pagkupkup bilang kanyang anak? Hindi ba ito ay kasiglahan sa atin, mga kapatid? Hindi ba kaaliwan sa iyo yung divine love and election ng Father? Hindi ba kasiglahan sa iyo na inibig ka ng Ama bago palikain ang sanlibutan? Hindi ba kinagiliwan at kinahabagan ka ng Diyos nang siya ay nanahan sa iyong buhay? Kanino lamang sinabi ng Father that this is my Son whom I am well pleased? That is specifically and unique sa Panginoong Hesukristo, sapagkat wala siyang ibang kinalugdan kundi ang kanyang bugtong na anak. And paanong ikaw, tayo, na makasalanan at meron tayong katiyakan that every time we worship, every time we partake the Lord's table, every time we pray and study the Word, at ito ay nag-impress at tumatak sa ating puso, at tila nag-echo yung salita ng Father na yon, that I am well pleased. Hindi dahil ikaw ay magaling, hindi dahil ikaw ay masipag o kakayanan mo yan, hindi. Dahil sa iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Hindi ba yan kagalakan, kaaliwan, kasiglahan sa iyo, kapatid? Hindi ba ito lubos na katiyakan nung ibinilang kanya sa iyong mga kapatid? Na kapwa mo niligtas ng biyaya at meron kayong kaisahan sa diwa, meron kaisahan sa puso at pag-uugali towards sa ibang tao at sa Diyos. Iyan dapat ay magdulot sa atin ng higit na kagalakan. Kaya nga mga kapatid, kung ilalapat natin ito sa loob ng church, ito yung dapat na ating presupposition o ito yung ating maging unang palagay sa loob ng iglesia kung paano tayo mamuhay. Kaya sabi ni Pablo, so verse 2, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, pag-ibig at diwa sa mga pagpapalang ito. Pagkakaisa hindi lamang sa knowledge at theology, pagkakaisa hindi lamang sa kaisipan, kundi sa pagkilos at pag-uugali. Ang ganda ng word na binanggit dito ni Pablo, yung sa pagkakaisa, ito ay souls
that knit together. Ito ay mga kaluluwang hinabi o pinagtagpi-tagpi sa isa't isa. Ito yung dinidescribe ni Pablo. Kapag ang isa ay napipighati, ramdam ito ng buong katawan. Kapag ang isa ay nagbubunyi, magalak ang lahat. Kapag ang isa ay nangangailangan, dumadamay ang lahat. At kapag ang isa ay sumasagana, nakikinabang ang lahat. Iisa sa pag-iisip patungkol kay Kristo. Pagkilos upang patayin ang kasalanan. Magkakaisa tayo doon. Hindi lamang sa knowledge o about doon sa indicatives about sa gospel, kundi doon sa bleeding nito sa ating pamumuhay. Na kapag piniga yung ebanghelyo ay pare-parehas tayong dumudugo ng pag-uugali ng ebanghelyo. Iisa sa kaisipan, sa pagkilos, sa pagpatay sa kasalanan, sa pagpapalago sa mga biyaya. Ito yung nagpapaigting ng iyong ugnayan sa iyong kapatid dahil sa inyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Napakaganda at nakaka-increase ng ating fellowship kapag meron tayong commonality. Parehas tayo mahilig sa, halimbawa, magbasa ng manga o One Piece o may mga nagkakasundo sa paglalaro sa ML, badminton, basketball, swimming, etc. Maganda yon, no? Na nagkakaroon tayo ng platform para mag-fellowship. Pero hindi dapat nun unahan o hindi siya yung maging pangunahing basihan ng ating pag-iisa. Otherwise, magiging para tayong basketball club o manga club o baseball o badminton club. Kundi ang ating commonality primarily ay yung mga biyaya ng Ebanghelyo, yung mga biyaya ng kaligtasan sa ating buhay. Kaya anuman ang ating mga imperfection, mga kapatid, napakaganda nung binasa kanina sa Psalms 133, kapag ito ay tunay na lumalago sa loob ng church, mag-i-echo yung sinabi doon ni David. How sweet, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Kaya anumang imperfection ng ating mga kapatid sa pananampalataya, siya ay mananatili mong kapatid. At siya ay inordain ng Diyos na makakasama mo o ang iyong faithful companion tungo doon sa makalangit na bayan. Kung sinabi natin kanina, yung souls knit together, yung sinabi ni Pablo, para itong, di ba, salaman o magkakapatid kayo salaman, para itong kambal bituka. No? Pero dito, yung language ni Paul, parang kambal kaluluwa o espiritu, na higit sa laman yung pag-iisa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Tingnan mo ito na parte ng iyong kabanalan at katatagan ng iglesia. If the flesh, sinabi natin kanina, di ba, yung infiltrator na sa ating bulsaw, mismo tayong sarili, yung ating laman, and if the flesh is our deadly companion, then the church is our faithful companion. Kung yung ating laman ay taliwas sa lahat ng layunin ng iglesia, ng ebanghelyo at kabanalan, then nandyan ang iyong kapatid. The church is your faithful companion. Blood is thicker than water, tama. Pero binanggit din ng, I don't know kung sino yung nag-quote, the blood of the covenant is thicker. Hindi lamang tayo binuklod dito na iisang nanay yung pinanggalingan. Iba-iba yung nanay, iba-iba yung pag-uugali. Pero pinagbuklod kung paanong Jews and Gentiles ay pinag-isa ng Panginoon. Tayo pa kaya na lahat ay Gentiles, pinagbuklod sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga tanong ko ito sa bawat isa, mga kapatid, bago tayo dumako sa ikalawang punto. Ganito ba ang kalikasan ng mga kagalakan, kasiglahan at kaaliwan na mayroon sa iyong buhay? Ito ba ay sumasagana sa bawat tuwina na kapiling mo ang iyong kapatid sa pananampalataya? Every time na pumapasok ka dito, every Lord's Day at bawat fellowship, yung kasiglahan, kaaliwan, nag-heighten ba yun kapag kasama mo yung mga kapatid mo? O parang ito na naman yung platform kung saan sasabihin mo, ito na naman, makikita ako na naman. Ito, hindi ganon.
I-check mo yung bulsa mo dahil doon meron nagtatagong pagmamalaki sa iyong Diyos at sa iyong kapatid. Ang sabi ni Thomas Watson, I don't know kung sino yung Puritan or si John Flavel, "He who hides a rebel in his house is traitor to the crown." At yung mga pride na tinatago natin sa ating mga laman, sa ating bulsa, yan ay traidor sa kaharian ng Diyos. And he who hides that rebel, that prideful heart, which the Lord despised, he is a traitor to the crown. Kaya i-check natin mga kapatid, ang ating motibo, ang ating mga bulsa upang makita natin kung saan sumisingit itong kasalanan ng pagmamalaki. Mga kapatid, bilang paalala ng may pag-ibig, kung ang mga kasiglahan at kagalakan ay nakukuha o hinahanap mo sa mundo at sa mga temporal na bagay, bagamat ang mga ito ay hindi likas na masama, ngunit kung ito ang pamantayan mo ng kasiglahan at kagalakan sa iyong buhay iglesia o sa iyong churchmanship, ikaw ay nanganganib. Dahil para itong uod, nasisirain ng iyong spiritual na buhay kung saan hindi ka magiging kagamit-gamit sa iglesia. At habang lumalaki iyan, babaguhin nito ang iyong pagkaunawa patungkol sa pagkakaisa. Habang hinahanap mo ang mga ito sa labas, hindi mo namamalayan na hinihiwalay ka na nito ang iyong kaisipan sa tunay na pagkakaisa sa iyong mga kapatid at sa Panginoong Hesukristo. Pamamagain nito ang iyong puso sa pagmamalaki tungo sa mga bagay na inaalok ng mundo. At ang pamamagang ito ay maaaring maging mitya ng iyong tunay na pakikipag-isa, tunay na kagalakan sa Panginoong Hesukristo. Ngunit mga kapatid, kung ang kondisyong ito, yung mga indicatives at blessings na sinabi ni Paul from chapter 1 at sa verse 1 ng chapter 2 na ito, kung ito ay inaari mong totoo sa buhay mo, nagbigay din si Pablo ng tagubilin upang sumagana pa ito at patayin yung mga labi ng pagmamalaki sa ating laman o sa ating buhay. Sa ikalawang punto po, hindi lamang yung katiyakan sa Ebanghelyo, yung kanilang pakikipag-isa, kundi yung katibayan ng Ebanghelyo. At ito yung pagkakaisa sa pagpapakumbaba. Alam niyo po, doon sa mga kamatis na pilit bubulukin ng mga worms, no? Isa sa nagko-contribute o nakakadagdag doon sa freshness ng quality ng batch ay yung kapwa niya rin kamatis na sariwa. Kaya inuna natin doon sa verse 1 na kung sagana at sariwa ang mga mananampalataya sa mga biyayang ito at ito ay deeply na tumatanim sa kanilang pamumuhay, yung kasaganahan na yun ay magko-contribute sa overall na health ng church. Ito ay kontra sa kabulukan. Sa verse 3 and 4, hayaan niyo pong basahin ko ito at sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Ang sabi dito, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Nagreseta na si Pablo dito sa kanila. Ito na yung mabisa at epektibong gamot at paraan sa pagmamalaki, sa pagwawatak-watak. At ito ay ang pagpapakumbaba. Sa mga Griego po at mga Romano, itong salitang humility o pagpapakumbaba, hindi po ito uso sa kanila. Sa kanilang mga literature, pag makikita nyo ito, connotated ito lagi ng weakness. At ayaw nila nun. Weakness, kababaan, o pagiging alipin, pagiging walang bilang sa sosyudad. Walang bilang sa kanila yun, walang kwenta sa kanila yung salitang humility. Kaya mapanghamon ito, mga kapatid, sa iglesia ng Pilipos. Bakit? Kasi 36%, at least doon sa isang commentary na aking sinangguni, 36% ng Philippian church ay merong Roman citizen status. Kumbaga, 36% ng kanilang church ay elite. Maraming church ngayon, kahit 1-2 pamilya lang,
yung elite doon sa church na yun, itong isa, dalawang pamilya na ito ay kayang kontrolin yung desisyon ng isang church dahil sa kanilang status. At maraming iglesia ang nasisira at nagde-divide dahil doon. Kaya itong 36% na ito, hindi ito maliit. Ito ay malaki at isipin mo, ito ay mga pamilya o company ng mga elite, the Roman citizen status. At para sabihin ni Pablo ito sa kanila, verse 3 and 4, huwag niyong gawin ng anumang pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring mo yung iba. May mga slave doon, ituring mo itong slave na mas mataas sa'yo, na ikaw, ito yung status mo. Ikaw ay Roman na merong ginran ka ng Roman citizen na ito yung katatayuan. Sabi ni Pablo, ituring mo na mas higit ito sa'yo. Na mas mabuti kaysa iyong sarili. Tingnan mo yung kapakanan niya at hindi yung kapakanan mo. So kita niyo sobrang taliwas. Nung hamon sa kanila ni Pablo, sobrang baliktad sa kung paano inimbed ng kultura ng Roma, ng Griego, yung pagmamalaki sa puso ng tao. At ito'y mapanghamon sa kanila. Pansinin niyo po, meron siyang negative instruction, tapos magkakaroon siya ng positive na assertion. Sabi niya, huwag gawin. Ano yung huwag gawin? Yung makalamang hangarin, paligsahan, pagmamataas. Huwag gawin. Negative assertion. Instruction. Tapos meron siyang positive na assertion. Anong sabi niya? Ano yung gagawin nyo? Pagpapakababa. Ituring na mas higit na mabuti ang iyong kapwa. Tapos pagdating sa verse 4, huwag niyong gawin. So merong negative instruction. Ano yung huwag gagawin? Pansariling kapakanan. At ano yung gagawin? Kapakanan ng iba. So ito ay magkaparehas, ito ay iisa. No, yung wag mong gawin yung makalamang hangarin, wag mo ding gawin yung pansariling kapakanan. Masunod yun. Ano yung gawin mo? Pagpapakababa, ituring mo na masigit ng mabuti ang iyong kapwa. At ano yung kakabit dun sa verse 4? Kapakanan ng iba. Familiar po kayo sa Mark chapter 10, verse 35 onwards, yung request ni James at ni John. Gusto nilang maging alpha o prime among doon sa mga disciples. Nag-request sila, sabi niya, grant us to sit, Lord, one at your right hand and one at your left in your glory. Pero ano ang sagot ni Christ? Ina-anticipate niya yung greatness na meron si James at John ay yung greatness na meron sa kanilang kultura. This is the greatness of man. Ano ang sagot ni Kristo? And Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over to them. And their great ones exercise authority over them. Ito yung greatness na meron sa labas. Yun yung greatness ng mundo. Ganun yung idea nila. Pero ang sabi ni Christ, hindi yan dapat ang sa inyo. It shall not be so among you. At ito yung sabi ni Christ, but whoever would be great among you must be your servant. And whoever would be first among you must be slave of all. And then sinabi niya, verse 45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So notice, yung sinabi ni Christ, twice niyang sinabi, must. Those who want to be great must be he must be your servant. And whoever would be first among you must be slave of all. So merong ibang definition si Christ. Gusto niyong maging great doon sa kingdom ng Panginoon, hindi yan ang paraan. Yung greatness ng humility, yung greatness ng pagpapakababa, kung paano ang Panginoong Hesukristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring kapantayan Diyos. Bagkus siya ay naging kagaya natin. Yun yung daan sa glory. Yun ang daan sa greatness. Hindi ang greatness ng tao, kundi ang greatness ng Panginoong Hesukristo. The true picture of humility. No? Well, pag-aaralan natin yan sa next sermon, yung verse 5 onwards. Pero sa verse 3, again, sabi dito ni Pablo, huwag gawin yung pagpapaligsahan, pagmamataas. No? Ito ang espiritu ng pagpapangkat-pangkat, hidwaan sa kapatiran. Ito ay nalulugod na iangat ang sarili at natutuwa kapag may sigalot
o dibisyon. Itong sumisira sa ating ugnayan. Mga kapatid, ang tao po, magmula kay Adan ay mapagmalaki sa kanyang manlilikha. Hangarin niyang siya ang magtaas sa kanyang sarili sa halip na ang kanyang manlilikha. Kaya ang tinutukoy dito ni Pablo is yung excessive ambition. Hangarin ng tao na itutok sa kanya ang lahat ng bagay. Hangarin ng tao na maupo sa trono ng Diyos. Hangarin niya na maalis sa kanya yung ugnayan ng isang nilikha at ng kanyang manilikha. Hangarin niya ang pagkakaisang ito na dinisenyo ng Diyos ay mawala o maalis. Ngunit ang hangaring ito ni Adan o ng tao ay nagdulot ng sumpa sa atin. At ito ay makikita mo sa bawat pagwawatak-watak, sigalot, pagmamalaki at pagmamataas sa sarili. Ngunit sa ebanghelyong bitbit ni Pablo sa kanila, alam ni Paul na ito ay naisaayos sa pagparito ng Panginoong Hesukristo bilang tunay at totoong Adan. Ang Diyos na ating tinalikuran ay naging tulad natin. At ang Diyos na ito at ang kanyang hangarin ay upang baliktarin ang sumpa na dinulot ng kasalanan ng unang Adan. Nakita niyo mga kapatid yung divine initiative, yung divine condescension na ginawa ng Panginoon, hindi lamang sa covenant of redemption na ito ay kanilang pinlano, kundi ito ay isinaganap. Ito ay merong aktibo na pagganap ng Panginoong Hesukristo. Pinuksan niya ang ating pagmamalaki at pagtitiwala sa ating mga sariling kabutihan o gawa upang maligtas. Winakasan niya ang matinding alitan ng Hudyo at Hintil at siya ay bumuo ng iisang katawan na may pag-uugaling taliwas sa nais ng laman at ng mundong ito. At yan ang church. Ang mga taga-Pilipos sa ilalim ng pamumuno ng emperador ng Roma, meron na ngayon silang panibagong kondisyon. Meron na ngayon mga bagong parangal na hindi kayang ibigay sa kanila ng Roma. Dati sila yung mga leyon sa labas, sila yung mga hintil, na mga nagkakagatan, nagpapataasan ng kanilang ego. Pero sila ngayon ay mga tupa na ng Panginoong Hesukristo. Nakakita ka na ng tupa na nagro-roar na parang lion. Ina-assert niya na siya ay parang lion. Mga kapatid, wala nang lion dito sa atin bilang member ng Reformed Baptist Church of Malabon. Walang leon na gustong mag-assert at kagatin yung kanyang kapatid dahil katawa-tawa yun. Dahil lahat ay ginawa ng tupa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag nyo nang gawin. Nakita niyo yun? Huwag nyo nang gawin. Meron ka ng kakayanan na huwag gawin ang mga biyayang ito, ang pamumuhay mo, huwag mo nang gawin ng may pagmamalaki, pagmamataas, anumang paligsahan o anuman dahil meron ka ng kakayanan dahil sa iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Para saan pa ba yung pagpapaligsahan? Kung lahat tayo ay nagkaroon ng habag na galing sa Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, para saan pang pagpapaligsahan? Kung lahat tayo ay pare-parehas lamang na sumasalok sa iisang bukal ng biyaya, para saan pa ang pagmamataas? Kung lahat tayo naman ay inupo na ng Diyos sa langit kasama ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, napakataliwas ng humility, sa pride. Humility is the antithesis of pride. Radically different ito sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, gusto ko lamang hamunin ang bawat isa bilang pagwawakas. Ang ating mga buhay ay nawa dapat nilalarawan ng mga katibayang ito. Hindi na tayo parte ng larawan ng mundo, ng Roma, ng Griego, o ng panahon na ito, o ng ating henerasyon na walang inatupag kundi ang pagmamataas sa sarili, mga bagay na magtatanghal at magpaparangal sa kanila para sa kanilang pakinabang. Hindi iyan ang kaloob at ang pag-uugali ng mananampalataya sa loob ng church. Naalala ko lang po doon sa chapter 1, ang dalangin ni Pablo sa kanila ay maging dalisay o maging walang biyak yung kanilang buhay sa pagharap sa Panginoong
Hesukristo. Hinalintulad natin ito sa isang sisidlan na walang basag o biyak kapag tinapat doon sa araw. At nawa ganito yung ating i-aim sa loob ng church na hindi nawa tayo basagin o pagwatak-watakin ng pagmamalaki o ng pride. Dahil tiyak ako na kung yung mga basag ng pride na ito ay ating maaalis, ang mga kaaliwan, kasiglahan, yung katiyakan at yung mga habag na binanggit ni Pablo kanina ay sasagana sa bawat isa. Magiging epektibo ito na maisalin at maipasa mo sa iyong mga kapatid dahil walang biyak, walang basag. Epektibo mong masasalinan at may communicate yung mga blessing na ito sa iyong mga kapatid. Pero kung tayo ay sisidlan ng pagmamalaki at wasak at merong biyak ng pagmamataas, ang mga biyayang ito ay magiging walang basihan sa ating buhay. Dahil ang mga basag nito ay hindi kayang punan yung sisidlan ng iyong kapatid, ni maging yung iyong sariling satisfaction ay hindi kaya nitong punan. Kanina mga kapatid, sa ating introduction, binanggit natin si Charles Spurgeon. Basahin ko ulit yung kanyang quote dito. Sabi niya, I became that which I disdain, famous. I was in the limelight. It was a place of danger to my immortal soul. Sabi niya, di ba kanina, but God had His way of squashing my youthful pride. Alam niyo po, yung insidente na ito, nung binabanggit ni Spurgeon, that God has His own way of squashing my own pride. Sa taon po, nung time na yon, jump pack po o wala nang maupuan sa kanilang church at ipapagawa nila yung kanilang church. So, sila ay nag-decide na mag-move sila doon sa Surrey Gardens Music Hall. Napakalaki po nun. No? Ang kayang i-accommodate nun ay 12,000 na tao at higit pa kasi maging sa labas ay dinumog ng maraming tao na gustong makapakinig sa preaching ni Charles Spurgeon. Pero alam niyo po, sa tragic event na nangyari doon, habang nag-uumpisa si Spurgeon sa kanyang sermon, merong sumigaw na sunog. So fake news yun, no? Kasi nung sinabi niya na merong sunog, nataranta yung mga tao. No? At doon sa pagkatarantang iyon, nagpulasan yung mga tao at merong 7 namatay at 20 plus yung injured. At alam niyo po, nung nakita yon ni Charles Spurgeon, maraming times na kung saan bumabalik sa kanya at nag-cause sa kanya ng depression. At ang nagpabigat pa, maraming mga ministers ang sinisisi siya at sinasabi na kasalanan niya iyon. Ito yung mga persecutors niya, yung mga haters ng kanyang ministry. Kagaya na nangyari kay Paul sa chapter 1, mga ministers with selfish ambition, naghihintay na magkamali si Pablo. At ganun yung sitwasyon ni Charles Spurgeon, nag-cause sa kanya yon ng matinding depression. Pero alam niyo mga kapatid, itong chapter 2 verse 1 na binasa natin kanina ay naganap sa buhay ni Charles Spurgeon. Yung kasiglahan, kaaliwan, pakikipagpisa ng banal na espiritu, habag, sinabi ni Spurgeon, yung mga biyayang yun ay tila parang liwanag na lumapat sa kanya at nagturo sa kanya ng humility. Yun yung sinasabi ni Spurgeon kanina, that God has His own way of squashing yung kanyang youthful pride. At yun yung dinulot ng Panginoon sa kanya upang makultivate yung humility. At alam niyo, tinake ni Spurgeon yung gift ng humility na yun at mas naging epektibo yung kanyang ministry sapagkat mas lalo itong binless ng Panginoon at libo-libo pang mga makasalanan nag-flock doon sa church at sumuko sa Panginoong Hesukristo. He saw the danger of pride sa kanyang laman, but he also saw the importance of humility. Yung mga promise na meron sa pagpapakumbabang ito is much better kesa dun sa mga promise na meron doon sa kanyang flesh, sa kanyang pride. Ang binubungan ng kanyang pride ay mga tinik
at hadlang sa kanyang ministeryo. Pero yung gift ng humility ay nagbunga sa kanya ng confidence, boldness, at ng lalo pang pag-ibig sa Ebanghelyo at sa pag-advance nito sa maraming mga makasalanan. Kaya mga kapatid, tandaan, ang biblical na pagpapakumbaba, ang daan ng isang Kristiyano upang mainam niyang mapaglingkuran ang kanyang iglesia. Kung gusto mong paglingkuran ng Panginoong Hesukristo, kung gusto mong maging tapat sa Kanya, and to resound yung words na maririnig mo sa Kanyang karyan, my good and faithful servant, yung path doon ay ang pagpapakumbaba. It is humility. Sa lahat ng ginagawa natin sa loob ng church, simula nung dumating tayo dito, lahat ng yon ay dapat kakabit ng pagpapakumbaba. Yung pag-aaral ng salita, meron ba tayong kahandaang magpaturo sa salita ng Panginoon? Ini-eliminate nun yung ating pride. Yung pananalangin, lalapit ka ba sa Diyos ng may pagmamalaki? Yung pagsamba, di ba yun ay tugon ng pasasalamat? Yun ay tugon ng iyong pagpupuri sa Panginoon? Yung pag-awit, yung pagkakaloob, hindi ba ito ay hindi rin dapat nilalapatan ng pagmamalaki? Ito yung mga nagawa ko, ito yung aking naitulong, hindi yon. Sisirain niya yung mabuting motibo na dapat dinudulot ng iyong bagong puso. Kinokorap ng pagmamalaki yung motibong iyon. Kaya sa isang hindi pa mananampalataya, ako'y nangungusap sa iyo ngayon, ang patuloy na pagtanggi mo sa Ebanghelyo ay tanda ng iyong pagmamalaki sa iyong Diyos na nagnanais kang maligtas. The fact na ang iyong mga paa ay nakatungtong sa lupang ito ay nagpapakita sa iyan na hindi mo kayang abutin ang langit na bayan na ipinagkakaloob ng Diyos. Simula sa umpisa, tinangka na ito ng tao. Meron silang tore ni Babel na gustong akyatin o marating ang tugatog ng karangalan. Pero ang kanilang mga paa ay babalik sa lupa at nagpapakita o tanda ito na ng kanilang kababaan sa Diyos. Kung magpapatuloy ka, mga kaibigan, sa iyong pagtanggi sa Ebanghelyo, ang iyong pagtindig sa lupang iyan ng pagmamalaki ay magdadala rin sa iyo sa hukay ng kamatayan. Huwag kang manatili sa ivory tower o sa toring garing na gawa ng iyong mga kamay. Pumunta ka sa bundok ng Kalbaryo at hanapin mo ang Kristong nagpakababa upang ikaw ay maligtas. At sa iyo naman na aking kapatid, sa pananampalataya, sinabi natin kanina, there is war of worldview outside because of the power of sin. But there is also battle of hearts and minds sa ating flesh, sa ating laman. Yan yung ating indwelling sin. At dapat mas maging mapagbantay, mas maging maingat, matalas tayo sa ating ugali at motibo. Dahil kung hindi, magkakaroon po mga kapatid ng friendly fire. Yung ating mga weapons, yung knowledge, theology, dapat ginagamit natin yan to conquer every thought, to take it captive. At ito ay ipagpasakop sa Panginoong Hesukristo. Pero kung ito ay gagamitin natin sa ating pansariling kapakanan, ito ay magiging friendly fire sa loob ng church. Imbis na maging kagamitan ka sa pag-usad sa Ebanghelyo, laban sa mga di mananampalataya at sa lahat ng salungat sa salita ng Panginoon, ay maging bulag ang iyong paningin dahil sa pagmamataas at masaktan mo ang iyong mga kapatid na matalinong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya balikan natin ang Ebanghelyo. Sa pagkakatawan tao ni Jesus, ang mataas at walang hanggang Diyos ay tumindig sa lupang ito. Yung greatness ng height na kanyang pinanggalingan at yung depths na kanyang tinawid, naging kagaya natin upang tayo ay maligtas sa sakit ng pagmamalaking ito. Ibalikan natin yung Ebanghelyo. Balikan natin yung krus ng Panginoong Hesukristo sapagkat inalis niya tayo sa lupa ng kamatayan at pagmamalaki. At ngayon ay iniupo ka niya kasama ang iyong mga kapatid doon sa pinakabanal na dako, kasama ang banal na Trinidad, ang mga anghel at ang mga kapatid mo sa pananampalataya. So nawa sa bawat pagmamataas ng ating laman, balikan mo ang Ebanghelyo at tumindig sa lupa ng pagpapakumbaba kung saan naroon si Kristo at siya
na naipako sa krus. Tayo po mga kapatid ay magwakas sa panalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay lubos na nagmamanikluhod at nagpapakumbaba sa iyong harapan sapagkat sa bawat araw na meron kami ay narito yung aming deadly companion sa aming laman. At ito ang pagmamalaki. At araw-araw ay pinipilit nitong sirain yung aming ugnayan sa inyo at sa aming mga kapatid. Kung kaya't salamat Panginoon sa hamon na ito sapagkat wala ni isa sa amin ng excuse sa sakit na ito. Maging ang inyong tagapagsalita ay kinauhulugan ng ganitong pagmamalaki. Ngunit salamat Panginoon dahil kagaya ng sinabi ni Pablo ay wag na naming gawin ito. Nagpapakita na mayroon kaming kakayanan na patayin ang kasalanan ito, kakayanan na baliktarin ito at gawing bunga ng biyaya at ito ang pagpapakumbaba. Salamat Panginoon dahil maging ito ay hindi galing sa aming lakas, kundi galing sa Ebanghelyo, galing sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya't Panginoon, sariwain niyo po nawa sa amin ang Ebanghelyo upang kami ay maging matalas at maging mapagbantay sa mga pakana ng laman at ng kaaway at upang ang iglesia na iyong minahal at ipinagkaloob sa amin ay mahalin din namin kung paano nyo ito pinagbuwisan ng iyong banal na dugo. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Ikaw lamang ang may taas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.